Magandang araw po sa inyong lahat. Narating na po ang pinaka-latest nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado, May 2, 2026. Sa kasalukuyan nga po ang low pressure area nating minomonitor sa layong 2,885 km east of Mindanao na kung saan nagdadala ito ng maulap na paborin sinasamahan ng localized thunderstorm. Sa kasalukuyan nga po, wala po itong direktang epekto sa ating bansa. Ngunit maging alerto lang po tayo sa posibilidad na maging ganap na bagyo ito sa mga susunod na mga araw o kaya naman linggo. Na kung saan base nga po sa ating tropical cyclone threat potential, pagsapit ng April 30 hanggang May 6, inasahan po natin na kung saan mabubuo nga po itong low pressure area. Na kung saan ito na nga pong low pressure area natin monitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ang siyang nasa tropical cyclone threat potential na kung saan kikilos ito pailagang kanluran sa mga susunod na araw o linggo. Pagsapit naman niya ng May 7 hanggang May 13. Kaya naman lubos po natin pinag-iingat ang ating mga kababayan at pinaghahanda sa mga posibilidad na bagong epekto ng panibagong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantala, para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa Luzon, inaasahan pa rin po natin makakaranas pa rin ng bagyang maaliwalas na panahon sa umaga na sinasamahan ng mga localized thunderstorm lalo na po pagsapit ng hapon at gabi. Dulot po yan ng epekto ng hanging easterlies o yung mainit na temperatura na nanggagaling sa dagat Pasipiko. At para naman sa maging agad ang temperatura dito sa may Tuguegarao, 26 hanggang 37 degrees Celsius ang ating nasang agad ang temperatura na kung saan mainit pa rin po ang ating nasang agad ang temperatura. Kaya naman ugaliin pa rin pong maging handa at uminom ng maraming tubig upang maiwasan po natin ang epekto nitong mainit na temperatura sa ating pangangatawan. Samantala, para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa may Lawag, 26 hanggang 33 degrees Celsius, Baguio 18 hanggang 25 degrees Celsius ang ating nasang agwadan temperatura. Samantalang dito naman sa may Metro Manila, 24 hanggang 37 degrees Celsius, Tagaytay 27 hanggang 32 degrees Celsius ang ating isang agwadan temperatura. Samantalang dito naman sa may Legazpi, 25 hanggang 32 degrees Celsius ang ating inasang agwat ng temperatura. At para naman sa maging lagay ng panahon dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, dito sa Palawan inasahan po natin ang maulap na paporin na sinasamahan ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan na dulot nga po nitong epekto ng mga cloud cluster na nanggagaling dito sa may dagat Pasipiko. Kaya naman, lubos po natin pinag-iingat at pinaghahanda ang ating mga kababayan sa mga biglaang buhos ng mga pag-ulan, lalong-lalo po yan pagsapit ng hapon at gabi. At para naman sa maging agad ang temperatura dito sa may Puerto Princesa, 24 hanggang 31 degrees Celsius ang ating inasang agad ang temperatura. Samantalang dito naman sa may Calayan Islands, 27 hanggang 33 degrees Celsius ang ating inasang agad ang temperatura. Kaya naman, maging alerto lang po tayo sa mga biglaang buhos ng mga pag-ulan, lalo na po yung pagsapit ng hapon at gabi. Kaya naman, ugaliin pong magdala ng pananggalamang sa matinding sikat ng araw at biglaang buhos ng mga pag-ulan. At para naman sa maging lagay ng panahon dito sa may Visayas, inasahan po natin makakaranasan ng maliwalas na panahon dito sa may Eastern Visayas na kung saan inaasahan po natin ang agwat ng temperatura na umabot sa 25 hanggang 31 degrees Celsius sa may Tacloban. Samantalang dito sa may Cebu, 27 hanggang 32 degrees Celsius. Iloilo, 25 hanggang 33 degrees Celsius ang ating nasang agwat ng temperatura. Na kung saan maliwalas po ang ating naasahan natin sa buong Visayas. Kaya naman, maging alerto lang po tayo sa mainit na temperatura at siyang epekto nitong hanging easterlies. Samantala, dito naman sa may Mindanao, inaasahan po natin makakaranas ng maulap na paporin sa halos buong Mindanao na dulot nga po nitong mga cloud cluster o mga kaulapan na nanggagaling dito sa may silangang bahagi ng Visayas na siyang nagdudulot naman ng mga pag-ulan. Lalo na po yan pagsapit ng hapon at gabi dahil po yan sa epekto na itong easterlies. Natapat sa inyong lugar ang mga cloud cluster na full develop ay siyang nararanasan natin pagsapit ng hapon at gabi ng mga pag-ulan. Kaya naman maging alerto lang po tayo at maghanda sa mga posibilidad ng mga biglaang buhos ng mga pag-ulan. Lalo na po yan dito sa may Mindanao.
At para naman sa maging agad ang temperatura dito sa may Cagayan de Oro, 25 hanggang 32 degrees Celsius. Samantalang dito sa may Davao, 25 hanggang 34 degrees Celsius ang ating nasang agwat ng temperatura. Zamboanga, 23 hanggang 34 degrees Celsius ang ating nasang agwat ng temperatura. Na kung saan may alinsangan pa rin ang ating inaasahan sa umaga, ngunit maging alerto po tayo sa mga biglaang buhos ng mga pagulan dahil sa mga cloud cluster na ating inaasahan. Na kung saan base nga po sa ating satellite image na kapansin-pansin nga po na nagdudulot ito ng maulap na vaporin at mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Ito po yan sa area ng Mindanao. At para naman sa magiging lagyan ng panahon dito sa ating karagatan, sa kasalukuyan nga po wala po tayong nakataas na gale warning sa kahit anong baybayin ng ating seaboard. Ngunit maging alerto lang po tayo dahil sa may mga inaasahan po tayo mga localized thunderstorm na siya nagpapataas ng mga pag-alow ng ating karagatan. Na kung saan may inaasahan po tayong taas na mga pag-alow na umaabot po yan sa 0.6 to 2.1 metro ang taas na mga pag-alow, na kung saan slight to moderate ang ating inasam mga lagay ng panahon sa ating karagatan. Ngunit dahil sa meron po tayong binabantayan na low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, ay maging alerto lang po tayo sa mga posibilidad ng pagtaas ng mga pag-alon sa mga susunod na mga araw kung ito ay maging ganap na bagyo or maging tuluyan ng lumakas. Na kung saan nga po may senaryo nga po tayo base nga po sa ating tropical cyclone threat potential na may senaryo tayo na kikilos itong bagyo pahilagang kanluran kung saan bahagya pa itong lalapit ng ating Philippine Area of Responsibility. Na kung saan kapag ito ay malapit na sa ating Philippine Area of Responsibility at ganap na bagyo ay posibilidad na mas magpapataas ito ng alon ng ating seaboard or karagatan na siyang mapanganib naman sa ating mga kababayan na mangingisda at sa mga pumapalaot. Kaya naman maging alerto lang po tayo at maging updated sa mga panibago nating ulat panahon na ilalabas. Kung sakaling ito ay maging ganap na bagyo ay nakapaghanda na po tayo ng mas maaga. At ugaliin lang po natin maging alerto at updated po tayo sa mga bagong naming ulat panahon na aming ilalabas. At para maging updated po kayo sa mga panibago naming naka-latest nating update, huwag kalimutang mag-subscribe at para ma-notify po kayo sa mga panibago nating ulat panahon naming ilalabas. At yun nga po ang pinaka-latest nating update sa magiging lagyan ng panahon ngayong araw ng Sabado, May 2, 2026. Maraming salamat sa inyong suporta at panonood. Ingat po tayong lahat and God bless us all.